Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Neo. Matagal na po akong tagapakinig pero hindi sumasagi sa isip ko na isang araw susulat din pala ako sa inyo. Gusto ko po kasing ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nag-iwan ng mabigat na aral sa akin. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ganito po kasi, ilang araw bago ang sweldo, bigla akong nakatanggap ng notification mula sa isang payment app. May pumasok na 1,000 sa account ko. Napaisip ako kung kanino nanggaling. Wala naman akong inaasahan. Wala din naman akong hinihintay na padala. Yung pagtataka ko napalitan ng tuwa. Sino ba naman ang hindi? Magandang biyaya yon, lalo na at petsa de peligro. Hindi nagtagal may pumasok na mensahe. Halatang natataranta at nag-aalala ang nagpadala. Nagkamali raw siya ng send kaya pakibalik ko daw yung pera. Kailangan daw yon nung padadalhan niya. Ilang beses kong binasa yung mensahe. Actually, ramdam ko din yung pakiusap. Dama ko yung urgency sa likod ng bawat salita. Pero sa kabila noon, hindi ako nagpatinag. Pinili kong ipagpaliban. Pinili kong wag pansinin muna. Para bang kinumbinsi ko yung sarili ko na okay lang naman siguro at maliit na halaga lang naman. Hanggang sa tuluyan ko nang inangkin ang perang, hindi naman talaga para sa akin. Lumipas sa mga araw at nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. O baka mas tamang sabihing pinili kong kalimutan. Pagdating ng sweldo, nagpadala ako ng monthly allowance sa nanay ko sa probinsya. Pagod ako noon at antok na antok. At dahil kada kinsenas ko namang ginagawa, naging muscle memory na. Hindi na po ako nag-check. Napindot ko na ang send nang mapagtanto ko na ibang numero ang napadalhan ko. Ibang pangalan ang lumabas pagkatapos kong magpadala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Agad akong nag-message, nakiusap, nagpaliwanag, umasang mababasa, mauunawaan at maibabalik ang 5K. Pero wala. Walang sagot. At ilang sandali pa, tuluyan na akong blinak. Doon ko naramdaman ang bigat ng pakiramdam na wala kang magawa. Yung pakiramdam na umaasa ka sa kabutihan ng iba pero hindi mo nakukuha. Bigla ko tuloy naalala yung 1,000 at yung taong nagkamali din tulad ko. Doon ko naunawaan na hindi swerte ang pagtanggap ng bagay na hindi para sa'yo. Minsan, sinusubok ka lang. Sinusukat kung anong klaseng tao ka kapag may pagkakataon kang pumili, lalo na kapag walang nakakakita. Masakit isipin na nawalan ako ng 5,000. Pero mas masakit isipin na minsan, ako din na naging dahilan ng ganong sakit para sa iba. Kaya, binalikan ko yung una. Hinagilap ko ang mensahe. Inunblock ko ang number at walang pag-aalinlangan, ibinalik ko ang 1K na hindi naman talaga sa akin. Pinili kong itama kahit papaano ang pagkakamali ko. Kaya kong kitain yun. Pero yung konsensya, kapag pinabayaan kong masanay sa mali, unti-unting babaguhin ang pagkatao ko. Hindi dahilan ng kakapusan para hindi maging tapat. Lahat tayo ay nagkakamali pero hindi lahat pinipiling itama yun. Sana sa susunod na may dumating na sitwasyon na tulad nito sa atin, piliin natin na maging tama. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Neo.
Neo! Ito nga ang kasabihan. What goes around, comes Comes around, 'di ba? Life is a boomerang. Yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga. Oo. And At masakit talaga pagbabayaran mo on a high price. Correct, oo. Literal talaga eh. 'Di ba? At ganun din on a positive note, ganun din naman pagdating sa kabutihan. 'Di ba? Ang balik sa iyo is also 1,000-fold, Yan. 'di ba? Ganun naman din 'yon. So, kung pipili ka ng babalik sa iyo ng 1,000-fold, anong pipiliin mo? Yung mali o yung tama? Anong Yan. pipiliin mo? Yung itim o yung liwanag? Correct. O, 'di ba? Alin ang Oo. pipiliin mo? Choose your battle. Ayan. Choose your fighter. Oh, tsaka hindi lang ito hindi lang ito kay Neo kasi pati yung nanay niya nadamay na nag-i-expect ng pera. Correct. So ito yung consequence ng mali, ng kasalanan, madadama yung buong pamilya. Tama. Sabi nga hanggang fourth generation eh. Yan. Pero pag i-bless ka naman pag gumagawa ka ng tama, 1,000-folds naman, Oo, diba? nabe-bless din naman yung susunod na mga henerasyon. Correct. Oo. Kaya nga minsan iniisip namin ni Diego, sa dami po ng mga pinagdaanan namin, ano po kaya yung ginawa ng mga ninuno namin? Ano kaya mga pinagagawa ng mga ninuno namin? Ayan. At may mga ganito kami mga matitinding pagsubok. Mhm. Alam mo, ang maganda dito is that natuto tayo. Correct. Yun na lang naman talaga yun. Nabuksan yung isipan natin Correct. na yung mga generations na in the future na mula sa atin, di ba? may iwas na sila sa mga... Hopefully, Oo. kung nga naitatama na natin yung mga ibang mga Ayan. kamalian, 'di ba? Hindi naman natin masasabing talagang kaya nating itama ang lahat kasi hindi naman tayo perpekto kasi hindi tayo Diyos. Pero at least alam natin na kung ano man yung mga ginagawa natin at kinikilos natin ay meron pong epekto Tama. sa mga taong nasa paligid po Correct. natin, 'di And ba? good lang kay Neo kasi binalikan niya pa eh. Correct ka. Oo. Kumbaga trinay niya pang itama. Oo. Ganun talaga in life mga kabisyo, may mga tinatawag na tuition fee. At Ayan, yung tuition you have to fee, learn correct. on a hard way. Totoo. At narinig natin ng True. mga saying dati. yung ganyan talaga ang tuition fee. Consider it as ano tawag doon, yung learning. Oo. May presyo talaga ang pagkakatuto natin. Ganyan. Ganun talaga yun pag nasa UE ka. Aha, University of Experience. Correct, Oo. 'di ba? At yun naman yung pinakamaganda doon kapag ka nakagraduate ka. Actually, feeling ko wala pa nakaka-graduate sa UE eh. Oo. Kasi lifelong naman po yung Tuloy-tuloy pa rin experience, 'di ba? Ang nangyayari lang, tumatalino lang Ayan, tayo habang masteral. correct, oo. Tumatalino, nag-masteral, pumi-PhD, pero wala talagang tunay na nag-graduate kasi habang buhay tayo nasa University of Experience po tayo. Tama. Ganun lang talaga. At least lang next time, 'di ba? Alam na natin na mali. Tsaka kung halimbawa tayo po ay nagdasal na Lord, sana po ibigyan niyo po ako ng pera kasi kailangan. Tapos may nakita ka po na wallet, na alam mong yung wallet na yan naiwan nung kaalis lang na ali. Huwag mong isipin na yung wallet ay yung sagot sa dasal. May umayos sungay pa yung nag-iwan. Correct! 'Di ba? At ayaw natin na kukunin mo 'yon, 'di ba? Kasi ibig sabihin, ikaw na yung magtutuloy ng sungay. Ano na lang yung simpleng gawain na lang dati na feeling mo tuso ka, wise ka, na halimbawa, nagkamali ng sukli. Ayan. Yung sobrang sukli. Tuwan-tuwa ka pa eh. Pero yun pala, may kapalit pala siya na may kapalit talaga siya na consequence. Meron eh. Oh, dati tuwan-tuwa ka pa. Ay, naisahan Correct. ko. Meron eh. Meron talagang ganyan. Meron siyang, alam mo, natatandaan ko bigla ko lang naalala. Ang pinaka first na memory ko sa karma o kaya sa ganyan na what goes around comes around was nung bata ako na hindi ko makakalimutan kasi umihingi sa akin ako yung panganay, 'di ba? Yung nakababatang kapatid ko ng chippy, kumakain ako ng chippy. Chippy baka naman. Favorite namin yung red. Ayan. So, umingi siya sa akin, di ko talaga binigay. Tapos tinago ko talaga, pinagkatago-tago ko sa cabinet, ganyan. Inakyat ko nang hindi niya maabot kasi mas matangkad ako sa kanya, ganyan. Yung next day na nakita ko yung chippy, ang dami na pong kagat ng daga. Ang ending, Si Mabait yung... correct, si Mabait ang nakinabang. Ang ending, yung nakinabang yung daga, hindi ko napakinabangan. Tapos hindi pa natapos doon. Nagtuloy-tuloy pa. Bukod sa hindi ko na nakain yung chippy, natandaan ko that day yung yung ninang ko bumisita sa bahay namin, nagbigay ng 500 sa akin. So yung 500 pesos nilagay ko sa likod ng shorts ko. Tapos hindi ko napansin, hindi ko siya naalala, nilagay ko sa likod ng shorts na hindi sa bulsa ha. Yung inipit ko Yung lang, sa bata garter ka eh. lang. Oo, Sa garter bata lang. ka eh. Parang hindi ko alam kung gagawin ko dito. Wala ka pa namang wallet talaga pag bata ka, 'di ba? So nilagay ko doon, iniisip ko kung saan ko ilalagay or baka bibili kong candy, parang gano'n.
CR ako. Paghubad ko ng shorts, hindi ko naalala na nandun yung 500. Oh. Tapos, yung pag-flash ko, hindi na ako tumingin. Parang diretso flash. Ayun. Andun na siya. Nung pagtayo ko, nakita ko, sabi ni Ninoy, bye! Paalam! Mabuti man lang kung nandun siya sa ano yung... Inabulok Oo na, eh. wala na. Wala na eh. Nandun na siya sa dulo. Paalam. Huling paalam. Si Ninoy naging Rizal. Huling paalam. Tapos yun yung parang first lesson ko sa na kapag ka madamot ka, may mga... parang yun yung naalala kong sa utak ko nung bata ako eh. I don't remember how old I was, but I was very, very young. Grade school, elementary. Na yun nga, na pag madamot ka, pag hindi ka marunong mag-share, may mga hindi magagandang bagay na posibleng mangyari sa'yo. So, naintindihan na namin, kaya ganyan ngayon yung Nicole Yala. Sobrang dahil maaga siya nag-enroll sa University of Experience. Isipin mo, ang tinatanggap lang sa University of Experience ay mga college students. Eh ako, grade 3. Pumasok na ang aga. Advance, alam mo na. Ganon. Pero Kaya yun yung first lesson ko na, okay. So pag nagdamot ka pala, hindi pala to maganda. Parang yun yung tandang-tanda ko talaga noon. So tumatak yun sa'yo. Tumatak yun sa akin. Kaya si Nicole nabubudol. Correct. Kabibigay. Ang problema ko naman po ngayon, yun naman po yung patuloy kong inaaral sa University of Experience. Masteral na. Kabibigay, 'di ba? Minsan napupunta sa nasa scam na. Ay, ganun po talaga, natututo. Yan. In life we always learn, mga Ayan. kabisyo. Basta ang pinaka-importante sa lahat, we always lay down our rights. Correct. Diba? Kagagaling lang natin sa Holy Week. Yun naman yung pinaka-message ng cross ni Jesus Tama. Christ. Di ba? So, mas unahin yung iba bago yung sarili mo. Totoo. Try natin kasi hindi naman madali talagang Oo, gawin yun. mahirap siya. Mahirap kasi naturally selfish tayo. Correct, oo. Iisipin talaga natin yung sarili natin. Sarili muna natin. Sarili bago ang iba, 'di ba? Pero lalo pa sa panahon ng krisis, mga kabisyo, iisipin din talaga Ay, lalo natin yung ngayon. iba. Kaya hindi rin para kunyari may mga nagsungit sa'yo tapos papatulan mo. Wag na. Oo. Kasi hindi mo alam ang dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Tama. Ay. Hindi, actually, alam mo yung dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Kakapagas niya pa lang. Kaya siya masungit. O siya, salamat na marami sa pagtutok, mga kabisyo. Araw ng kagitingan, mabuhay ang mga magigiting. Tama. O hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oh, actually yun yung pinag-usapan namin nung kamakailan lang. Sabi ko, kasi mga kasama namin sa church, sabi ko, ang pinakaano talaga dyan, dapat ilabas mo yung sarili mo pag may isang sitwasyon. Kasi kung nandyan yung sarili mo, mas uunahin mo yung karapatan mo eh. Sarili mo talaga. So sabi ko, ilabas mo muna, tapos tingnan mo kung bakit masungit siya. May context yan eh. May pinanggagalingan may dahilan. yan eh. May dahilan so bago kung ba't mo siya husgahan ganyan. yung tao, alamin mo muna kung bakit siya ganyan. Ang mahirap lang po kasi talaga, we don't come out with labels eh. Yun yung sinasabi ko lagi. Wala namang placard na nagsabi. Walang subtitle. Inabuso ako ngayong araw na ito, or naloko ko sa pera ngayong araw na ito, maging mabait ka sa akin. Wala eh. Ayan. Talagang siguro general rule lang na may dahilan ng lahat. Bakit ganyan siya umasta? So, intindihin na lang natin. So, lalo na in this time of crisis. Ayan. So, yung ganun ang gawin nating practice. Hindi siya madali hindi. So, it's a practice. Kung makasabi naman kami, kala mo ginagawa namin. So, kinakailangan mo lang mag-relearn. Yung utak mo na every time ng tao, kahit masungit pa yan, tingnan mo may pinagdadaanan. Ano kayang kwento niya? Anong May backstory? kwento yan. Oo, yan. Context, please. Oo, Ganon. context, may importante yung context. Context. Anong dahilan? Para hindi tayo makapaghusga ng tao. True lalu. O siya, salamat na marami, mga kabisyo. Ingat po kayo today. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!